Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay November 20, 2025, araw ng Huwebes. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Lucas, chapter 19, verse 41 hanggang 44. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang malapit na siya sa Jerusalem, at matanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, "Kung nalalaman mo lamang sa araw na ito, kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin, sapagkat darating ang araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway, kukubkubin at gigipitin sa magkabi-kabila. Wawasakin ka nila at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog. At ni isang bato'y wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka." Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Itong sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na lilipulin ang Jerusalem ay nangyari siguro around 70 AD. Wala pang isang daan na taon bago niya after niyang sabihin itong mga katagang ito. At itong binasa natin ngayong gospel ay maiksi lang, 4 na verses lang, at ito yung pagpasok niya sa Jerusalem. Napansin natin na ang ating Panginoon ay tumangis, o kaya Jesus wept. Mapapansin din natin na kung ilang beses na tumangis ang ating Panginoon. Yung iba hindi specifically sinabi na tumangis siya. Pero yung ayon sa mga dalubhasa, 6 na beses na umiyak o tumangis ang ating Panginoon. Una, yung umiyak siya nung ipinanganak siya. Yung pangalawa, during circumcision niya o pagtutuli. Pangatlo ay yung bago niya buhayin si Lazaro. At pang-apat, ito nga yung nabasa natin ngayon, yung pagpasok niya sa Jerusalem. Pang-5, yung during the agony in the garden. At yung pang-6 ay yung passion niya during the time na pagpapakasakit niya hanggang papunta sa krus. Siya ay tumangis dahil sa hirap, paghihirap ng katawan, pagkahirap ng kalooban, pagmamahal sa kaibigan, at yung longing sa mga anak. Itong pagpunta niya sa Jerusalem, parang ito yung part na sinasabi na yung kung gaano ang inahin ay gusto niyang ipunin lahat ng kanyang mga sisiw o mga inakay, mga ganon. Pero hindi sila nagkakatipon-tipon. Yun yung parang tinatangisan ng ating Panginoon. Yung passion, yan yung kung gaano kabigat ang mga kasalanan ng mga tao. At yung sa Gethsemane, yung agony in the garden naman, kung gaano
napakabigat sa kalooban na magkakaroon siya ng suffering. Sa ating buhay din naman, mayroong mga pagkakataon na tayo ay umiiyak. Maraming instances sa buhay natin na tayo tumatangis. Kaya hindi totoo yung sinasabi na boys don't cry. Ito nga ang ating Panginoon, the most powerful man in the world, in the universe, perfect man or perfect human ay umiiyak din. Kaya ang totoong lalaki o totoong tao ay normal na umiiyak. Sa ating buhay, umiiyak tayo kapag tayo ay masaya, ay nakakatanggap tayo ng tagumpay sa ating buhay. Kaya ang pag-iyak ay hindi masama at ito ay magandang bagay na ilalabas natin bilang isang tao dito sa mundo. So, saan ba tayo magandang pagnilayan natin kung saang part ng buhay natin tayo umiiyak o tumatangis? Meron bang pagkakataon na tayo ay tumatangis dahil sa bigat ng ating pagkakasala na nagawa sa ating Panginoon o kaya sa ating kapwa o kaya sa ating sarili? Para sa akin ay yan ay napakagandang pagkakataon na tayo ay tumatangis sa ating mga kasalanan, dahil yan ay palatandaan na talagang nagsisisi tayo at handa tayong bumalik sa ating Panginoon, katulad ng mga sisiw na bumabalik sa kanyang inahin o kaya sa kanyang nanay. Yun lamang po mga kapatid, nawa ay mayroon tayong napulot sa araw na ito sa munting sharing ko tungkol sa gospel natin sa araw na ito. Pagpalain po lagi tayo ng Panginoon. Amen.